What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Kamusta po kayo? Okay, kung okay po kayo, ayos, blessing po. Ngayon, pag-usapan natin is all about Bitcoin business. Alright, so let's go. Pag-usapan na natin agad para makadami tayo. Alright, let's go. Bitcoin business. Yung Bitcoin na nakita ko lagi sa Facebook, may isang bagay lang ako na napapansin doon. Kayo, may napapansin po ba kayo? Please comment naman. Okay, comment po kayo at kung may question kayo, pwede rin naman natin sagutin yan. Question and answer. Tapos gawa natin ng video. Yung mga tumataya sa Bitcoin, halos lahat doon gusto kumita ng pera. Pero di nila nagigets kung ano ba talaga yung Bitcoin. Yung Bitcoin kasi, na to, magandang sistema. Okay? Pero yung hype ngayon na mag-i-invest ka ng pera, mag-i-invest ka ng pera mo, tapos lalaki, isa yun sa maling pananaw sa Bitcoin. Pero dun sa mga nagsasabi na bumaba ba yung value nila sa Bitcoin, wag na kayong magtaka. Kasi expected na yun, okay? Kasi para kayong tumataya sa stock market. Kung ikaw mismo nakatingin ka lang sa presyo ng stock market, ibig sabihin, okay? O kaya ibig sabihin ay wala kang magagawa, kundi maghintay o mag-abang lang ng value nang ininvest mo. Okay? Ang ginagawa mo is parang sumusugal ka. Gambling, kumbaga. Kaya kung ikaw, nagsusugal ka, huwag kang magugulat kung matalo ka man o manalo ka. Hindi ka pwede mag-expect na sa bawat sugal mo manalo ka dahil walang ganun. Okay? Kung wala ka talagang magagawa kung paano tataas yung value at kung wala ka talaga experience pa talaga sa ganyan, sumusugal ka. Gambling yan. Kaya kung ikaw, di naman nagsusugal, magtrabaho ka na lang, okay? Kasi, kung wala kang alam sa Bitcoin, okay, magtrabaho ka na lang, mag-business na lang tayo, okay? Dahil hindi natin alam, hindi natin control yan. Okay? Hindi natin control yung business, pero kahit paano, okay, binibigay natin yung best effort natin sa pagninegosyo. Ngayon, pag-usapan natin ngayon yung pagsisimula ng isang negosyo. Sa pagsisimula kasi ng isang negosyo, hindi mahirap Sobrang hirap lang. Di ba? Pag simula ka kasi, isang bagay lang yan. Okay? At yung pagpapalaki, ibang bagay na yun. Pag nagsimula ka kasi sa isang step, okay, sa step lang yan, kahit na alam mo na sobrang hirap talaga magsimula. Pero kung hindi ka naman magsisimula, wala ka naman mararating. Okay? Pero ito yung reality, ha? Mas marami ang naluluging negosyo kaysa sa nagtatagumpay. That's the real talk. That's the reality. Pero sa generation natin ngayon, mapapansin mo talaga na mas marami ang gusto magnegosyo ngayon kaysa dati. Kung babalikan natin yung panahon noon, okay, yung ilan lang na kamag-anak, okay, ang parang madaming negosyo, o sa mga kilala mo na may mga negosyo na, kaya kung ikaw, okay, kung gusto mo magtayo ng sarili mong negosyo, wag na wag dapat kakalimutan yung kahalagahan ng commitment. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, ang daming mga negosyante na mayayaman. Pagtatanungin mo, uy, anong trabaho ng papa mo? Negosyante po. Ay, mayaman to, rich kid to. Pero yung kakalimutan, yung kahalagahan ng commitment. Yung tenacity mo, yung hard work mo, okay? Yung creativity mo, at marami pang iba, lalong-lalo na yung tibay at gaano kabuo yung loob mo. Hindi pwedeng Hindi pwedeng mawala yung bagay na yan. Okay? Kasi kung ikaw sa sarili mo mismo, di ganun kabuo, yung loob mo ay dog ka pa sa puso mo. Di ka makakalayo sa path na tinatahak mo. Dahil sa pagninegosyo, para ka lang nakasakay sa roller coaster, marami kang madaanan na up and down, meaning hindi lagi positive. May encounter ka ding madaming negative na siyang masuhubog sa'yo at tutulong sa'yo paano tumadag kung gagawin mo to as motivation at hindi para maka-feel ng pagsuko. Kaya tibay ng loob lang din ang kailangan at yung mga qualities na nabanggit kanina. Okay? Parang marriage life lang din yan. Kailangan natin ng commitment. Okay?
kailangan natin ng lakas ng loob, tibay ng loob. Okay? Kasi, kung wala kang ganyan, huwag ka lang magnegosyo. Excuse me. Huwag ka lang magnegosyo. Dahil ako mismo, na-experience ko. Pumayat ako, okay? Nawalan ako ng tiwala sa sarili. Ayoko na magnegosyo, na burnout ako. Okay? Pero, by the grace of God, okay, dahil meron akong Panginoon, I will step forward. Little by little and progress. And with commitment. Sabi ko sa inyo kanina, parang marriage life lang yan. Ako wala pang asawa. Okay? Wala pang asawa. Pero, ino-observe ko na kapag nagpakasal ka sa isang tao, ay merong commitment. Hindi pwedeng tanggalin na yan. Kumbaga, nakalak na yan. Nakalak na yan, okay? Nakalak na yan. Hindi na pwedeng maghiwalay. Ganon din sa pagninegosyo. Kailangan mo ng commitment. Okay? Kapag merong darating na pagsubok, kailangan nating harapin. Mas lalo pag may partner ka. Ganon din sa marriage life. Okay? Sa marriage life, sabi nila, okay, kapag may lumabas na problema, malaking problema, diyan masusubok ang pagmamahalan yung dalawa. Ganon din sa pagninegosyo. Mas lalo pag may partner in business ka, okay, darating dyan yung merong pinakamahirap na sitwasyon na magdi-decide kayo. Okay, meron kayong give up. Okay, ako stand ko ha, as my observation. Kung may partner ako, okay, tapos may nangyari sa business, okay, something, tapos pinag-aawayan namin because of the business, ang stand ko ha, sa ngayon ha, ang gagawin ko, bibitawan namin yung business para wag masira yung relationship ng kaibigan ko. Okay? Partner ko sa business na tinayo namin. Yes, sabihin natin, 5 years na, 10 years na. Pero, ang relationship, panghirap i-build. Okay? Ang relationship, panghirap eh. Nag-invest ka dyan. Yes, nag-invest ka rin sa corporation na business mo. Pero ang business napapalitan. Pero ang kaibigan or partner in life, hindi na napapalitan. Parang nagpakasal ka sa isang babae o isang lalaki na hindi na pwedeng mahiwalay hanggang mamatay. Parang gano'n din sa pagninegosyo. Okay? Hindi siya basta-basta. Okay? Akala nyo, dali-dali. Pero, kapag handun na kayo sa pinakamahirap na sitwasyon pag nagnegosyo ka, doon yung maranasan yung parang dilobyo ng buhay. Pero sabi ko sa inyo, huwag natin kalimutan ng Panginoon dahil ang Panginoon ang pag-asa natin. Okay? Kapag kasama natin siya, okay, huwag tayong gumibab. Tuloy lang tayo. Okay? Ako, na-realize ko na pinadaan ako ng Panginoon doon para matuto ako, para maasa ko. At ako, inaamin ko hindi pa ako hinog that time. Okay? At I'm still in progress. Tapos I'm still in under construction sa aking attitude, sa aking character. Okay? May mga time pa rin na nawawala sa wisyo. Okay? Kailangan pa rin ng reminder. Pero sa biyaya ng Panginoon, papatuloy tayo, di ba? Andito ako ngayon para sabihin yung mga kapalpakan ko. Okay, sabihin yung mga experience ko para maging blessing pa ako sa inyo. Sabihin ito para malaman nyo. Okay? Gusto ko lang din naman na malaman nyo yung naging experience ko para ay merong katuturan yung nangyari sa buhay ko. Okay? Para pag yung may time na talagang may time na ng Panginoon, di ba? O di so be it, di ba? At least, meron tayong naiwan na video para sa inyo. Salamat sa panonood at ako ay patuloy na thankful dahil andyan kayo. At sana mag-comment din kayo if you have a question o kaya konting appreciation lang, okay? Na-appreciate ko po yun. Dahil para lang tumaas yung algorithm, okay? Yung sa ating business tips, experiences about business. Okay, so sa sunod na video natin is all about food business, kaya abangan nyo po. Okay, and see you on my next vlog. Okay, and God bless you all po. Dito muna tayo. Bye-bye.